I think PTSD in the Philippines is not well discussed as opposed to in some other countries. Of course, we have that. And we have medical practice also on studying PTSD. But of course, Filipinos are known as a resilient species. We are known as a matibay. So the reason why, if one is suffering from mental illness or PTSD or anything na nag-cause ng harm sa'yo, Filipinos are collective. We are more of what you call this, a commune. That's the reason why if you have problems, if you have something na may dinadala ka, we are used to gather everyone and then we're okay. So ganun tayo eh, diba? We're very collective. Tol, inom tayo tol, may problema ako eh. Diba? As opposed to in some other countries like Europe or even in some other Asian countries na maginaw, medyo isolated, and even sa US, sanay sila na tumig on their own. Work, there are only few friends. Tayo, family center tayo eh. Minsan nag-report ka sa tatay mo, may problema ka. Okay lang yan, di ba? Di ba ka ng tatay mo, magkakatibay ka. Kaya people na parang it's just like a thing na normal lang siya. And I think, hindi naman siya normal, pero yung alam mo, kaya natin musukan niya. Pero only to realize, there's a deeper na mga cause and effect na kailangan siyang i-address. And it's nice that when we had our first screening, we guested a psychologist talaga to analyze the film. And he agreed with all the things na nakita niya with audio and sa lahat na nagsasuffer niya. So yun I think ang paniniwala ko. Thank you. Thank you, Direk. Follow up with that. Julia, is that one of the reasons why you said yes to the project? Because of the topic of PTSD? Yes, actually, related pa ako sa akin. Nung kinuwento nila dito yung magiging takbo ng storya, ako nung tanong ko lang, kasi nabanggit nila direct na si Arjun yung PTSD. Kasi tanong ko, ano po magiging factor, magiging character ko, para mag-trigger yung PTSD. And then kinuwento nila yung magiging takbo. Sabi ko, it's about time talaga na ma-discuss yung sa Philippines. And ang PTSD kasi hindi pa natin masyado na-discuss, pero for sure, some of us may nararamdaman na parang minsan nakakapagpapalpitin, minsan yung feeling lonely, na wala namang currently nangyari, pero you feel something. Pero sanay tayo sa Filipino na thinking ng mga nakakatanda sa atin na ngayon naman yan, o kaya hindi tayo papakinggan when we want to say something. Siguro kaya rin siya gusto ko itong project na to. So more than anything, the film, maganda yung story, maganda yung action, lahat, yung message na kailangan we need to be more open because every character dito sa film may story eh. Kung papansin niyo, papanoorin niyo na po yung film, kada tao may hugot. Pero lang natin is hugot, di ba? Lahat tayo may hugot, may pinagdadaanan. Bakit siya naging gano'n? Bakit siya gano'n nag-react? So, iniisip ko, sana pagkatapos ng film na ito, mas maging open ang lahat para mas maging suwabe ang buhay natin sa Pilipinas. Hindi na nga sa buong mundo lang, sa Pilipinas na lang muna. Be more kind sa mga nakakasalubungan natin because we don't know kung anong struggle na everyday, anong pinagdadaanan niya, at kung may nakikinig ba sa kanya. So, yun. Thank you, Julia. And Chong, do you agree na ang PTSD hindi lang naman soldiers ang nakakaranas mo or meron doon? I think with all the new studies that are coming out, na-realize natin na hindi lang dahil sumama sa isang gera, tama ka ng PTSD. Minsan, going through a romantic relationship can give you PTSD. So, iba-iba yung approach and nakakatuwa lang dito sa pelikula. Kasi nung nilatag siya, klaro, may intindihan ng tao na, okay, PTSD yung pelikula ko, pero at the same time, yun na, yung matulad ng sinabi ni Murapak na
naka-excited sa mga susunod na eksena na parang, yes, we're talking about PTSD, but we will also entertain you. Yeah. Thank you, Chong. Nika. Hello po. Good evening. My name is Nika from ABS-CBN. My question po is, this is one of the most exciting films sa lineup ng MMFF with its genre. Kayo po ba, do you feel pressure with so much exciting entries this year and isa yung po ba sa pag-represent na action genre for this 50th anniversary? May pressure ka ba? Nararamdaman niyo ba yung pressure? To be honest, Honesty, ako, honest. no, because we just enjoy. We didn't expect to be here. We are very blessed to be given the opportunity to be here. I found out that we got in the MMF the day that they announced it. I was very much surprised. So thank you to the whole production for pulling that off. So definitely we're just going with the ride, and I'm very blessed to be not just with colleagues but with great friends through this journey. So for me, every day is looking forward to seeing everyone in the promotion day, and definitely until December 25. So this is all fun for us more than pressure. Kasi originally, hindi naman to for film fest talaga. Yes, po. It was for international, right? Yes, po. So yun, Nika. Ano ba yun? I'm very blessed also. Go ahead, Chong. I remember when we were in the Park Film Festival, there's this one film journalist. Nung pagkakita kay Direk Richard Solis, napalunod sa gusto niyang i-worship yung gawa ni Direk Richard Solis. Sinamba siya. And then I have the video, I was able to capture it. They can show you later. Pero gusto ko lang siya sabihin na I'm very proud that even the foreigners appreciate Kopak as a film. So I think yung pressure, wala na nagawa na namin lahat ng pwede namin magawa eh. Kumbaga kaya nagpapasalamat kami kasi nandiyan kayo para tulungan kami palaganapin kung pinito because it's already here, it's already a gift, and it's already coming home to the Philippines. So this is already, yung pressure, wala na. Feeling ko tama yung sinabi namin, tapos na kami dun sa pressure. We're just gonna have fun. Alright. Okay, before we wrap things up, I want to hear from our other cast members, no? Yung kanilang most unforgettable experience shooting. Yeah, so Topak, medyo I've done quite a few action movies that I've done. But itong Topak is in a different category that I've experienced. Working for Direct Richard is such a blessing. Always these legends in this room, and we learn as we go, and it's in a different. I'm proud to be part of this movie. I'm proud to have a small part of this big action movie that I want the Philippines to see and be proud of. Thank you, Chong. Kamusta yung mga kumayo ka dyan? Ano mo din nakikita? Kumayo ka, Chong? No unforgettable experience or unforgettable Yes. every day kasi we look forward to our next shooting day. You know, being together on the tent, bonding, you know, exchanging jokes, acting, eksena, bawat rehearsal, fight scenes. We look forward to it. It's a good learning process also for us, most especially sitting beside Richard Solis Direk Richard, you know, sometimes tumatambay lang ako sa bahay niya, pero pag umuwi kami, may bawat knowledge from him. And yeah, like what Ivan said, we're all blessed to be part of this film. And thank you, of course, to Tita Celia Sanchez, Nathan Studios, and to all the producers for backing us and for trusting us for the roles and characters that we're given. Thank you. Thank you, Chong. Mayora, Mayo, magsalita ka na. Ano bang unforgettable dito, Mayora? Alam mo yung role ni Ana dito, you have to also watch it. It's just really, really small, pero tumatak siya sa akin. Go ahead. Usually kasi, nurturing, caring, mom, supportive, ganun. But with this film,
yung ano, pagiging fierce, ganyan. Right. More on the villain side. So, that's why it's so memorable sa akin. But I think aside from the role, gusto ko lang kasi yung ginamang talaga. Kasi nagbibigay siya ng message. Right. Also socially relevant. Because we know na person with PTSD kasi they don't have positive emotions. Mostly they have negative, which are the family, anger, guilt, shame, which is present sa character ni Arjo. Yeah, and I just want to say that with this film, at least mas naiintindihan natin yung mga tao meron PTSD, that we should be compassionate about them. And sana huwag natin silang i-judge talaga. Alamin muna natin yung kwento nila. And as Miss Julia said a while ago, let's be kind to them also. So, Thank you, Anna. Maureen, ikaw naman tumatak din yung role mo. Grabe naman. Yung scene nila Julia, go ahead, Maureen. Siyempre, para sa akin, memorable. Kasi siyempre, narinig ako ng natin si Direction. Nag-isip ka, siyempre, ang mga natin si Argo, Julia, and the rest of the map. Sobrang memorable, parang hindi ako magiging manood kahit nalilis ako. Pag sinabi mo, ito ko, hindi ko kayo kilala na, kilala ko lang yung nanonood. Yung mabilis ako mag-login. Kasi parang pag nanonood ako, alam ko yung mga kilala. Wala na yung kasama mga kamatay niya sa show na yan. Hindi ko maintindihan at hindi ko ma-explain yung saya kapag pinanonood ko sa kanya. Kaya pag ginagalaman ko, ano yung sasabi mo? Hindi ko talaga masabi. Kasi akala ko, yung eksena mo, hardly talaga, na, wala na yung kasama niya. Paano pa? Mag-eksena lang yan. Ang dami, surrounded siya. Akala ko susuko. Sinisigaw ako. Sorry. Biglang may ginawa siya. Sabi ko, kaya sabi ko sa niya, ano yung sabi mo? Hindi ko pa, ngayon na lang, wala lang akong tao. Kasi hindi ko talaga ma-explain. Hindi ko ma-express ng drama kasi basta panoorin mo. Pag pinalit ko talaga, panoorin natin naman, supportahan natin. Hindi ko lang hindi siyempre. Salamat po. Thank you, Maureen. Jeff, hindi ba ito yung mga eksena mo dito? Di ba? Parang dito ka sa set mo mismo? Oo, ganito yun. Grabe lang. Then saka, akong memorable talaga sa akin itong movie na ito. Kasi this is my first time to work with Tom Arco. At syempre, si Julia. First time ko siya na makatrabaho. At syempre, ibang artista first time din. Tapos, with Direct Somes, ito nila tayo ang dami lang nang nagawa from the Richard 6 ulit at tayo nila pa. So, ako talaga every time na makakatrabaho ko siya, meron talaga akong naitatabi sa, alam mo yun, memorable experience every movie na nagagawa ko. No? So, sa ibang movie, may mga experience ako na talaga memorable, like yung mga hospital ako. Dito naman, meron din ako memorable kasi one day shoot lang ako. Then, 2 days direct, 2 days. 2 days! Kasi usually, hindi mo lang. Pero walang biro ako. Pero walang biro memorable sa akin kasi I've done a lot of movies na alam ko naman na nakahuna ako sa comedian. Right. Ako, ito naman sabi ko, si Direk Somes lang ang nakapagpalabas sa akin sa box na Jeff, kaya mo mag-seryoso. Kaya mo mag-gumalamas kontrabida. So, Direk, sobrang salamat talaga sa iyo, Direk. At alam mo yun, from a comedian, nagawa mo kung ganito. So, malaki po ang utang na loob ko kay Direk. Direk, I love you, Direk. Kong, I love you rin. Siyempre, trabaho ko. At siyempre, Julia, maraming salamat at naka-working na kasi high school na lang ako makaharap ng talaga trabaho. Happy birthday, Kuya! Ilang taon ka na? Ah,
Happy birthday! Walang katapusan ng birthday ka yan. Pero maraming salamat po talaga sa lahat ng mga ng pelikula na ito. Agisilla, thank you. At tama yung sinabi ng ibang influencers kanina na ito yung action movie na bubuhay sa natutulog na action movie noon. No? So, sana talaga panoorin natin ito kahit hindi lang isang beses. Kung kaya natin ulit-ulitin para supportahan ng pelikula Pilipino at action film na to, gawin natin. Maraming salamat. Thank you, Jeff. I want to ask the cast maker, as we close this media conference, why should we watch Topak first? So, but before that, let me ask our producer, Sylvia Sanchez, ano ba daw ang MTRCB rating ng Topak? Knowing that it's very action-packed, ano ang rating ng Topak? Ang rating ko na nito ang Topak, dalawa. Sa SM, R16, outside SM, Ayala, lahat yun. Other cinemas, R18. Okay? Pero huwag kayo magalala kasi kung R16, baka sabihin nyo na na-sacrifice yung storya. Hindi po na-sacrifice yung storya ko. Yung storya ng R18, yun din yung sa R16. Ang na-sacrifice lang namin yung pagpatay, yung mga putukan, yung mga dugo, yun lang kasi kailangan namin pumasok sa SM. Kasi alam naman natin SM hanggang R16 lang. Yun lang, pero kung mga bagets na ayaw ng masyadong dugo doon sa R16, pero doon sa mga gusto talaga makita ng bugbugan, sapakan, alam niyo po yung bida namin dito si Julian, hindi niya lang sinasabi, pero yung isang eksena doon, bumulo siya, napako siya, nautog yung ulo niya, hindi niya kinat. Makikita niyo yun si Comarjo, pagdating ko sa set, sabi pa niya, huwag niyo sabihin kay Rocky ko, nire-react yun. Sugat, wasak yung kamay niya na sugatan, si lahat sila, nasugatan sila. So yung lahat, makikita niyo sa R18. Pero, actually, direct, no? Yung R18 natin, actually, okay, paano ba? Yung R18 namin, hindi pa talaga yun ang pinaglaban namin sa kan at sa Lucano. Mas malala po, yung original talaga na Topak. Yun yung yes, pero syempre kailangan namin sumunod sa MTRCB. Hindi tayo pwede hindi sumunod. Kailangan sumunod dito sa Pilipinas ng regulasyon. So yun. Kung gusto yung malaman lang, ay nahihirapan dito si Arjo at si Julia, tanongin niyo dahil talagang saludo ko sa mga lead actors ko dito dahil kahit hirap sila, kahit duguan sila, hindi sila nagkakat, hindi sila yung nagpinarte, nagkat kasi nasasaktan kami. Doon ko napatunayan ang isang magaling talaga na artista na pag once memorial, kahit hirap sila, pag once nandun yung mga eksena nila, dire-diretso nila. At hindi ko naman din matatawaran yung mga supporting cast ko. Lahat ng napanood nyo dito, marami sa kanila ang isang eksena lang. Pero maniwala kayo, matatandaan nyo sila lahat kasi ang gagaling ng cast ng Megan, ng Topak, ng Militarek. At honestly, ako mismo, magsasabi, ang sang movies ko, tsaka saludo ko sa lahat ng mga artista ko. Kaya guys, maraming salamat sa inyo. Ang gagaling nyo, sobrang. Thank you. Thank you, Sylvia. Now let's ask, Sorry, ayoko